Isa sa problema kung bakit ang bilis masira ng ating chain guide at tensioner. So ganito kasi yung iba. Ayan, ito yung timing chain, di ba? So lagay natin yung timing chain. So dun sa mga naka NS150, NS160, yan, ito yung timing chain, lagay natin. Okay? So para may idea din yung iba para tubagal. Right? So ngayon, ito yung chain guide. Ilalagay natin yung chain guide dito. Okay? So ganito kasi yung mga idol yan. Papakita ko sa inyo para may idea kayo. Ayan o. So ito, nilock natin siya. Ayan. Ipitan natin para makita nyo. Yan. So, mahigpit na siya, di ba? So, ngayon mga idol, ang chain guide kasi dapat ito naglalaro lang. Ayan o. Naglalaro lang dapat na ganito kasi yung tensioner niya dito dapat naka-standard lang yung tulak ng spring. Ngayon, kung sobrang tigas to, ayan, kung sobrang tigas, so may encounter nyo kasi yun sa iba, lalo na yung mga sinisilsil ang pagtanggal dito. Tapos pagbalik, sobrang tigas na. So, dapat pagka matigas, huwag nyo itutuloy, no? Para hindi kayo puro gastos sa tensioner, laging maingay sa motor natin. Kasi na-stress yung tensioner, nasisira, lumalagitik siya at bumibigay din yung chain guide. Pati yung timing chain ay sobrang lawlaw na kasi madidiinan niya ng husto yan eh. Okay, so didiinan niya ng husto yan. So dapat pag nilagay kayo ng chain guide mga idol, dapat ganito, ayan o, gumagalaw lang. Hindi yung pag ginanito nyo, hindi na siya bumabalik, kailangan mo pa siyang ibaba, no? Kailangan mo ibaba na pag ganun ay tataas baba siya. So dapat pag naglagay kayo ng chain guide, dapat ganyan lang. Ayan o. So smooth lang siya para hindi stress yung tensioner at hindi kayo palit ng palit kasi unang-una pag nasira yung chain guide nyo, siyempre yung timing chain nyo ay luluwag na to. Gawa ng itutulak na siya ng tensioner ng husto. Sobrang tigas na niya. Ngayon, ang tensioner din katagalan ay bumibigay din. So, dun sa mga nag-overhaul ng mga NS150, NS160, Rouser 135, no? So, dapat alam nyo ito, no? So, dapat ganito lang kay-smooth yung ating chain guide para hindi stress yung tensioner at hindi rin stress masyado yung timing chain at hindi rin mabilis lumawlaw. So ito naman mga idol ay base lang din sa experience natin kasi marami akong nakakalas mga idol, lalo dun sa mga sinisilsil to, itong lock na alin na to ng chain guide. So pagka nagsilsil kayo nito, siguraduhin nyo pagka binalik nyo, ipapantay nyo yung sinilsil nyo kasi yung likod niyan bubukol yan eh. Pag bumukol yung likod niyan mga idol, sigurado yan, pag nilagay nyo yan, iipit din niya sa bakal. Kasi itong chain guide mga idol, yung butas nito, meron siyang bakal, yung parang guide, para smooth lang dapat. Ngayon, kung sinilsil nyo, may bukol na to, tapos pag ginanito nyo yung tensioner pag ay chain guide, pagka nilagay nyo na yung pinaka-lock nito, tapos sobrang tigas, huwag nyo nang ituloy. Maganda na medyo smooth lang siya. So, dapat ganito lang. Hindi yung pipilitin nyo siyang i-diin or itaas. Hindi ganun, no? So, dapat ganito para iwas stress. Okay? So, sana nakabigay ng idea dun sa iba. Iwas stress na mayari, iwas stress ng motor. Kasi gagastos ka na naman. Chain guide, timing chain, tapos tensioner. So, magkakaproblema. Alright? So, sana nakabigay ng idea dun sa NS150, NS160, Rouser 135. Alright?